Ito po, breaking news mga kababayan, viral ngayon sa mundo ng social media. Itong laway at sipon mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin mga kababayan, itong si Garin ay merong apila sa mga nambubuli sa laway at sipon mga kababayan. Okay, pakinggan po natin siya at magkokomento po tayo sa kanyang mga paliwanag kasi bullying daw po ito mga kababayan. Okay, tingnan po natin ang kanyang pahayag. Ito po, pakinggan po natin. Nagulat ako nung sabihin niya, physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. Nako po. My God! That's a big My lie! God. Nung Monday po, nag-viral after ng statement, opening statement ni Congressman Jervy Luistro, yung mga meme na may laway, and the next day may mga tumulong sipon. As a doctor, ma'am, can you explain to us yung mga medical explanation regarding that? Thank you po. Tingnan natin. Unang-una, again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng discourse? Walang tao ang walang laway. Saliva is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka, or ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. At kasama dyan yung saliva. Normal ba ito? Yes. Yan. Sabi niya, lahat tayo ay may laway. O, di ba? Tama naman po. Wala po tayong pagtatalunan patungkol dyan. Kasi totoo po yan. Ang hindi po normal, sabi niya, normal ba to? Yes. Hindi, mali po kayo, ma'am. Ang hindi po kasi normal, ma'am, yung laway na bumubula. O, di ba? Ito po yung hindi ninyo napaliwanag. O, di ba? Ganun po yan. Sample. Pag may nakita kayong aso na bumubula ang bibig, delikado po yan. O, di ba? Delikado po yan. Baka makagat kayo. Baka may rabies po yan. Ganun po yan. O. Pag may nakita kayong tao na bumubula yung bibig, nasa panganib po yan mga kababayan. Kailangan po yan ng alalay. Baka mabagok yan pag inatake ng sumpong. Ganun po yan. O, di ba? Kaya hindi po normal kapag bumubula na ang laway. Ganun po yan. Malinaw po ba? Tuloy po natin. So, why focus on that? May nakita pa nga ako, no? I believe, kaibigan ko rin. Hindi mo masisisi ang tao kung doon po sila nakapokus sa laway. Kasi hindi po yun normal, ma'am. Bumubula nga. At nakikita, napapanood sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa, na nagkalat ng kadugyutan. Kaya hindi po normal, ma'am. Kasi ang normal po kasi, paliwanag ko lang po sa iyo, ikaw ay doktor, para mas maintindihan mo. Magbaon tayo ng panyo. Kung alam natin na hindi maganda yung pakiramdam natin, may iniinom tayong gamot at posibleng magkala tayo ng laway, magdala tayo ng tisyo o panyo, magbaon po tayo. Ganun po yan. Ganun din po sa sipon. Ganun din po sa sipon. Dapat, kung alam mong may sipon ka, magbaon ka ng pampunas. O, di ba? Yan ang normal. O, malinaw? Ito po. Ito at parang tila spokesperson nga nung defense panel. I'm not sure kung ano yung if the spokesperson siya. Pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. Nako po. My God! My God! That's a big That's a lie. big lie. Ako, medyo sang-ayon po ako dyan, ma'am. Okay? Simbolo ng pagsisinungaling. Kapag nagsisinungaling po kasi kayo, mga kababayan, hindi pa kayo tapos sa inyong pagsisinungaling, andyan na kaagad yung
karma. Hindi ka patapos sa pagsasalita ng kasinungalingan, katabi mo na ang karma. Ganun po yan. Kaya sang-ayon po ako dyan sa sinasabi niya. O, di ba? Tama po? Tuloy po natin. If you're a former official of the government, hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya'y nagtatrabaho. Hindi rin natin Ito yung pambato nila, nagtatrabaho. Ito yung laging bukang bibig nila mga kababayan, nagtatrabaho sila. Gaya po ni Auntie Claire na bukang bibig po niya na si Bimbim, si Bibi. Nagtatrabaho lagi. Ganon po. Tapos yung Vice Presidente, pagala-gala lang sa ibang bansa, walang ginagawa. Yan po ang laging banat nila mga kababayan. Okay? Kaya karma. Karma ang mga nangyayari. O, di ba? Kasi pamumulitika ang mga banat. O, di ba? pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating Kayo lang ang makakasagot yan kung nagsisinungaling ba yung mga abogado ninyo, yung mga prosecutor ninyo. Kayo lang ang nakakaalam dyan. Kasi hindi nyo kami mapipilit na maniniwala sa mga sinasabi ng nasa panig ng prosecutor. Dito kami, pabor sa depensa. Naniniwala po kami na itong depensa ay nagsasabi ng totoo, ma'am. Kaya, mapapanis lang ang laway mo kung ipipilit mo na kayo ang nagsasabi ng totoo. Kasi hindi kami papayag na papabor kami dyan sa inyo. O, di ba? Ganun po yan. Malinaw? mga prosecutors, ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihit. Yung laway at sipon, hindi po yun fake news mga kababayan. Linawin ko lang po. Sa hindi po nakakapanood sa impeachment trial, totoo po yun. Viral po talaga yun na nagkalat ng kadugyutan mga kababayan. Kaya napansin po talaga, doon na focus ang atensyon ng maraming Pilipino. Hindi po kasalanan ng mga tao yun. Kasalanan po nila yun mga kababayan. Kaya linawin po natin, hindi po yun fake news. O, di ba? Tuloy. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay Ito na build up nung nakaraang administrasyon ang hindi magandang kaugalian. O, di ba? Sinisisi na ang nakaraang administrasyon ng mga Duterte. Ganito ang ugali nila mga kababayan. Talagang pinopolitika nila. Okay? Sinisiraan nila ang mga Duterte para lang makuha yung gusto nila na ma-impeach si BP Sara. Ito yung galawan nila. Okay? Kaya hindi po tayo pabor sa kanila mga kababayan. Kasi para sa akin, sila ang nagsisinungaling. Oh, ganun po yan. O, di ba? Kayo po mga kababayan, saan po kayo pabor? Saan po kayo maniniwala? Dito po ba sa House Prosecution Panel o dito po sa panig ni BP Sara sa depensa? Okay? Paki-comment ng inyong mga damdamin at kasagutan. Tuloy pa po natin mga kababayan. correct natin. So, pag-usapan natin, kapag ako ay sinipon, is that something criminal? Lahat Hindi naman po, ma'am. Wala po tayong issue kapag sinipon ng isang tao kasi lahat tayo sinipon. Ang hindi po normal nga, sabi ko po sa inyo, ang tigas talaga. Ang hindi normal kapag nagkalat ka na. O, ganun po yan. Okay? O, diba? Kuha mo? may laway because that's part of digestion. Pero pag hindi ka pinainom ng tubig, simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No.
It's actually bullying. The prosecutors are just doing their job. Bullying. O, di ba? Magaling po sila mga kababayan kapag sila po yung pinagtatawanan. Okay? Pero pag itong mga vlogger na bumabanat, gaya po kay Sen Marcolita na binibira lagi pamimersonal, na nakawig, ganun. Gaya po ni Llamas mga kababayan na napakabastos yung bunganga. Talagang lahat po ng banat niya kay Senator Marcolita ay may kasamang pamimersonal. Ganun po. Tapos ito nag-iiyak po sila dahil sila po yung natamaan ng pamimersonal. O, di ba? Dapat patas lang, walang iyakan. Ganun po 'yan. O, di ba? Dapat tuldukan yan at ibalik natin sino ba ang totoong nagsisinungaling. Yung nagsisinungaling, yung pinapalabas na kasinungalingan ang naging cause ng sipon. Never in the history of the medical community has colds or Galing. sipon been a cause of lying. Kaya ibalik natin. Sa katotohanan lang po tayo, wag po natin ilihis. Andyan na yung impeachment court. Ipagpatuloy, tuldukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis. Let us avoid personal attacks. Let us focus on the issue at hand. At pasensya na po doon sa aking kaibigang nagsalita niyan. It is an Hindi insult. kasi, sabi niya, avoid personal attacks mga kababayan. Doon mo sabihin yan, doon mo ipamukha yan sa mga vlogger nakakampi ng administrasyon kasi yan po ang hilig yan. Napanood niyo po mga kababayan na yung karton na si Tatay Duterte pinipitik-pitik ang kanyang itlog mga kababayan. Napanood po ninyo yon. Oh, di ba kabastusan, sobrang kabastusan po yun mga kababayan. Pero wala kayong naririnig sa babaeng ito patungkol po sa malinaw na pangungutya at bullying. Okay? Pero pag sila na, nag-iiyakan. O, ganun po yan. Okay? Kaya kayo na pong bahalang humusga mga kababayan. Kung sa tingin natin ay pinagtatawanan sila, siguro deserve mga kababayan. O, deserve. May karma po talaga. O, di ba? May kaagibat na karma. Kaya ang paniniwala namin, hindi nyo makukuha. Okay? Hindi nyo mapapalitan ng paniniwala na meron kayo. Okay? Ganun po yan, ma'am. Okay, kaya tingnan po natin sa susunod na pagkakataon. Sa Lunes, merong impeachment trial mga kababayan. Ang alam ko, tingnan po natin kung sino po ang magkakalat ng kalugyutan. Okay? Abangan po natin ang susunod na kabanata. Meron at merong mga kababalaghan.